Sabi nila lahat daw tayo ay may kakayahang magsakripisyo alang-alang sa mga taong minamahal natin. Pero ikaw, kaya mo bang lagutan ng hininga ang isang tao kapag alam mong nilalapastangan niya ang pinakamahalaga sa'yo? Kaya mo bang pumasok sa kulungan para lang ipagtanggol ang iyong minamahal? Nako, isang makapagbagbag damdamin na kwento ang ating maririnig ngayong araw na to, pero grabe ang ganda ng kwentong to. So do not think of skipping this video. Dapat mapakinggan at mapanood ninyo ito. Kaya eto na, wag na nating patagalin pa ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Lahat tayo kayang gawin ang kahit na ano para sa ating minamahal. At ako, ganun ako, Mama Mia. Lahat gagawin ko para sa mga mahal ko. Dear Mama Mia, 6:00 ng umaga dito sa loob ng kulungan. Maingay na naman. May nag-aaway sa kabilang selda. May sumisigaw ng, "Tao po! Tubig!" Kasi natapon na naman yung timba niya. Pero ako, tahimik lamang. Nakaupo sa sulok, may hawak na lumang ballpen at papel na parang sinulatan na ng libo-libong paghingi ng tawad. Hindi ko alam kung makakarating ba ito sa iyo, Mama Mia, o kung sino man ang unang makababasa nito, o kung may makakarinig man ng mga salitang ilalabas ko ngayon. Pero gusto ko pong subukan, hindi dahil gusto kong kaawaan ako, kundi dahil gusto kong mailabas ang lahat. Kasi habang tumatagal, mas nagiging mabigat yung mga alaala. Lalo na yung huling gabi bago ako nakulong. Ako nga pala si Andoy. 42 years old na ako ngayon. Wala akong masyadong pinag-aralan. Grade 4 lang po ang inabot ko. Kaya maaga akong namulat sa hirap ng buhay. Sa probinsya namin noon sa Nueva Ecija, kung saan halos putik ang nilalakad mo papasok sa paaralan, at kung wala kang tsinelas, wala ka ring karapatang pumasok. Wala nga kaming pambili kahit bigas noon. Tsinelas pa kaya? 3 kaming magkakapatid. Ako ang panganay. Patay na ang tatay ko noon, kaya doble ang hirap ng aming buhay. Naaksidente siya sa kaniyang pinagtatrabahuan sa construction. Naiwan si nanay na isang tindera sa maliit na pwesto sa palengke. Nagtitinda po siya ng mga tuyo at asin. Simula grade 4, hindi na po ako nakapasok, Mama Mia. Nagsimula na akong magbuhat ng sako-sakong bigas, magbitbit ng mga yero at magpadyak. Minsan, binabayaran lang ako ng tigsa 10 piso isang araw. Pero masaya na ako noon. Kasi nakakakain kami kahit papaano dahil bukod sa pera ay may binibigay pa naman silang pagkain. Mama Mia, naging ganun lang ang buhay ko. Tinutulungan ng nanay ko para may pambili kami ng bigas. Hanggang sa nakilala ko si Lina noong ako ay 17 anyos pa lamang. Siya yung tipo ng babae na kahit simple ang ngiti ay parang ginto na sa akin. Maputi siya, tahimik at may malambing na boses kapag nagsasalita. Anak siya ng may-ari ng karinderya na nasa tabi lamang ng terminal kung saan ako laging bumibili ng ulam. Ako rin yung tagahatid ng order nila sa mga driver ng jeep.
Isang araw, nilapitan niya ako habang kumakain ako ng libreng sinigang na bigay ng nanay niya sa akin. Andoy, ilang taon ka na ba? 17. Bakit ate? Ate ka dyan? Halos magkaedad lang tayo no? Ako naman kaka-18 ko pa lamang. Maganda ka kasi. Parang hindi bagay sa katulad ko na amoy langis at pawis. Ay naku, wag kang ganyan Andoy. Alam mo, mas gusto ko pa yung mga lalaking masipag kesa sa yung mga papogi-pogi lang dyan. Mama Mia, doon nagsimula ang kung anong kakaiba sa dibdib ko. Una kong naramdaman yung klase ng kilig na hindi ko magawang ipaliwanag. Yung mga tipong simpleng ngiti lang niya ay dala-dala ko na hanggang sa pag-uwi at pagtulog ko. Hanggang sa araw-araw, dinadahilan ko na lang na may kukunin ako sa karinderya para lang masulyapan at makita ko siya. Hanggang sa lumipas ang buwan ay naging kami rin naman. Simple lang. Wala yung mga nakikita nyo sa telebisyon na may pariga-regalo. Walang mga dates sa mga mall. Sapat na yung magkasama kami habang kumakain ng nilagang saging sa gilid ng kalsada. Pagkalipas ng 2 taon, Mama Mia, ay nabuntis ko po si Lina. Wala pa akong ipon pero tinanggap naman niya ako. Hindi ko tinakbuhan ang responsibilidad ko. Hindi ko pinagtaguan ang bunga ng aming pagmamahalan. Kung ito ang bunga ng pagmamahal ko sa'yo, tatanggapin ko. Yun ang sabi ko noon kay Lina. Nagpakasal kaming 2 sa munisipyo. Walang ingranding kasal dahil hindi naman namin abot at wala naman kaming pera. 2 ninong lang, parehong mga kaibigan kong driver din. Nakakuha kami ng maliit na kwarto sa tabi ng terminal at doon kami nagsimula. Hindi kasi kami pwede doon sa bahay nila dahil ayaw sa akin ng tatay niya. Hindi rin naman kami pwede sa bahay kasi hindi na kami kasya. Hanggang sa nanganak na ang asawa ko ng isang napakagandang babae na pinangalanan naming Laika. Noong unang beses kong makita si Laika, doon ko naramdaman yung totoong dahilan kung bakit po ako nabubuhay, Mama Mia. Sabi ko sa sarili ko kahit anong mangyari, gagawin ko ang lahat para sa mag-ina ko. Kahit walang diploma, sinubukan kong mamasada ng jeep. Madalas 4:00 ng umaga pa lang ay nasa daan na ako. Uuwi na lang ako bandang 8:00 ng gabi. Pawisan, pagod, at minsan wala pang kinita kasi coding daw o walang pasahero o nasiraan ako. Pero kapag nakikita kong natutulog ang asawa ko habang yakap niya ang anak namin, ay para pong nawawala ang lahat ng pagod na iniinda ko sa aking katawan. Hanggang sa dumating yung panahon na sabi sa akin ng asawa ko na gusto raw niyang ituloy ang mga pangarap niya para na rin daw sa aming pamilya. Pangarap kasi talaga ni Lina na makapagtapos ng kolehiyo. Kaso nga lang, nung mga panahon na nagkakilala kami ay pinarusahan siya ng nanay niya. Hindi siya pinag-aral dahil nagno-nobyo-nobyo na siya nung high school. Sabi niya sa akin, gusto niyang magkaroon ng diploma para man lang sa anak namin. Tapos kasi ng high school si Lina, Mama Mia. Kaya kung tutuusin, mas madali sa kanyang makapagkolehiyo. Sa totoo lang, Mama Mia, nung sinabi niya yun sa akin, ay una kong naramdaman noon ay takot. Kasi paano na yung mga gastusin namin? Paano kung hindi ko kayaning mag-isa na suportahan siya? Pero
naisip ko rin naman na tama din naman ang iniisip ni Lina. Para naman magkaroon ng magandang halimbawa para sa aming anak. Para merong isa sa amin na nakapagtapos. Kaya sabi ko na lang sa kanya, sige, kung yan ang gusto mo, susuportahan kita. Kahit anong hirap, Mama Mia, kahit utangin at gapangin ko pa, basta matupad ko lang yung pangarap ng asawa ko ay gagawin ko. Kaya habang siya ay nag-aaral, ako naman ay halos hindi na natutulog. Nagdagdag pa ako ng biyahe, minsan hanggang madaling araw. Tumatanggap pa ako ng mga extra load o extra trabaho. Naghahatid ako ng mga gulay mula sa palengke namin papunta sa bayan. Ang kinikita ko noon ay diretsyong sa tuition na ng asawa ko. Kung may matira man ay pagkain naming tatlo ng aming anak. May mga gabing uuwi ako at makikita ko si Lina na nag-aaral habang nagluluto ng sardinas. Si Laika naman, kahit na hindi pa masyadong marunong ay tumatakbo na at yumayakap ng mahigpit sa akin. Papa, baho! Lagi niyang sabi kapag nayayakap na niya ako. Kasi anak, alam mo naman sa kalsada, sari-sari yung amoy. Ayan, kumapit na sa damit ni Papa. Tatawa lang ang anak ko. Nagrereklamo ng mabaho pero hindi naman bumibitaw sa pagyakap sa akin. At sa gabing mga iyon, Mama Mia, ay nasasabi ko talaga sa sarili ko, na sulit naman lahat ng pagpapagod na ginawa ko. Hanggang sa lumipas ang 4 na taon. Mama Mia, natupad na nga ng asawa kong si Lina ang kaniyang mga pangarap. Nakapagtapos na siya ng pag-aaral. Naging maayos din ang naging trabaho niya sa isang opisina sa Maynila. Opo, agad po siyang nag-apply dahil may mga kaibigan siya at mga kaklase na siyang naghikayat sa kanya na lumuwas sila ng Maynila para mag-apply ng trabaho. Eto na yun. Eto na ang simula ng katuparan ng mga pangarap natin. Mas maganda sa Maynila, maraming oportunidad. Mama Mia, kahit ayokong malayo siya sa amin noon, ay tuwang-tuwa naman ako para sa kanya. Nasiyahan akong makita ang nakangiti niyang mukha. Kaya sabi ko, sige, tama ka naman eh. Baka ito na yung simula ng pagginhawa ng buhay natin. Pero mali pala yun, Mama Mia. Kasi yun palang paglayo sa amin ng asawa ko, yun pa palang magiging simula ng pagtatapos ng lahat sa amin. Dati, Mama Mia, kapag tinatawagan ko siya ay araw-araw siyang masigla. Pero nung lumipas na ang 3 buwan mula nung nakapagtrabaho siya sa Maynila, ay naging madalas na po ang aming tampuhan. Kahit na minsan lamang siya tumatawag, ay madalas pa siyang pagod, tahimik at malamig ang pakikitungo sa akin. Kapag naman umuuwi siya sa amin tuwing weekends o kapag meron siyang bakante, Mama Mia, nararamdaman ko naman na parang wala sa amin ang presensya niya. Kapag nandun siya sa amin ay nagmamadali na naman siyang umalis at bumalik. Sabi niya para hindi raw siya ma-traffic. Sobrang traffic daw kasi talaga sa Maynila. Isang gabi, habang nasa bahay siya kasi long weekend yun, ay naglakas loob na akong magtanong sa kanya. Lina, may problema ka ba? Wala. Pagod lang ako. Ano ba? Huwag ka na ngang makulit. Paulit-ulit na lang yung tanong mo eh. Kasi parang hindi na tayo nagkakausap ng maayos. Andoy,
Hindi ba't gusto mo ng maginhawang buhay? Eto na nga nagtatrabaho na ako. Hindi ko naman siguro kailangang i-report sa'yo lahat, 'di ba? Tumahimik na lang ako, Mama Mia. Kasi totoo rin naman Wala akong karapatang magreklamo. Oo, Mama Mia. Siya nakapagtapos ng pag-aaral. May magandang trabaho at malaking sahod. Ako, driver pa rin. Pero sa puso ko noon, ramdam kong unti-unti nang lumalayo ang loob ng asawa ko sa akin. Mama Mia, pagkalipas ng 2 taon mula nung nakapagtapos si Lina, isang umaga, pag-uwi ko galing pasada, linggo iyon. Akala ko maaabutan ko sila dahil umuwi siya ng Biyernes ng gabi. Pagdating ko ay wala na silang 2 ng anak namin. Akala ko na malengke lamang. Inantay ko sila pero walang dumating. Hanggang sa gumabi na. Nung pasukin ko ang kwarto naming mag-asawa ay dun ko napagtanto na bukas pala yung cabinet. Nung buksan ko yun ay wala ng mga damit ng asawa ko. Lahat. Dati naman kahit umuupa siya sa Maynila ay may mga damit pa rin naman siyang naiiwan sa bahay. Para raw may magamit siya kung sakali mang umuwi siya. Pero nang buksan ko ang cabinet sa pagkakataong yun ay wala na talagang kalaman-laman. Pinuntahan ko rin ang maliit na cabinet ng mga damit ng anak namin. Pero wala na rin doon, Mama Mia. Hanggang sa makita ko sa loob ng cabinet ang isang papel. Isang sulat. Sulat kamay ni Lina. Andoy, ayoko na. Hindi ko na kayang mabuhay pa sa ganitong kahirapan. Hindi kita kayang pasanin. At isa pa, Andoy, may iba na akong mahal. Huwag mo na kaming hanapin. Dadalhin ko si Laika dahil hindi mo na rin naman siya mabibigyan ng magandang kinabukasan dyan. Ako nang bahala na mag-alaga sa anak natin. Hindi ko alam, Mama Mia, kung paano ako nakaluhod ng matagal sa sahig na yon. Para akong lantang gulay. Lahat ng sakripisyo ko, pinagsawaan lang. Lahat ng gabing wala akong tulog para lang mapaaral siya, tinapon lang niya sa basurahan. Umiyak ako hanggang sa mawalan na nga ng boses. Umiyak ako hindi lang dahil iniwan niya ako, kundi dahil dinala pa niya si Laika, ang anak kong dahilan ng lahat ng pagsasakripisyo ko. Lumipas ang mga taon. Hindi ko sila nakita kahit pinuntahan ko pa sila sa Maynila. Hinanap ko sila, Mama Mia. Pero hindi ko sila nakita. Hanggang sa isang araw sabi ko na lang sa sarili ko, baka mas mabuti na to. Baka mas masaktan lang ako lalo kapag nahanap ko sila. Pero gabi-gabi, pag naririnig ko pa rin ang mga ingay ng jeep sa labas, ay naisip ko, sana nakasakay sila sa isa doon. Sana pabalik sila sa akin. Sana bumalik na sila. Pero minsan naiisip ko rin, sana kung nasaan man sila, mas maganda nga talaga ang buhay nila kaysa sa kaya kong ibigay. Hanggang sa isang araw, 7 taon matapos nilang umalis ay may dumating na balita. At doon nagsimula ang gabing nagdala sa akin dito, sa loob ng kulungan. Minsan, Mama Mia, hindi mo kailangang hanapin ang mga taong iniiwasan mo para hindi ka na rin masaktan. Dahil minsan, sila rin mismo ang lalapit ulit sa'yo, kahit hindi mo na sila gustong maalala pa. Nung araw na yun ay parang karaniwang araw lang sa akin. Maaga akong bumangon. Naglilinis ng pinapasada kong jeep. Nagkape gamit yung lumang mug na may gasgas na parang ako. Paubos na pero pinipilit pa ring magamit at lumaban.
Mag-aalas 7 na ng umaga noon at habang nag-aantay ako ng mga pasahero ay may lumapit sa aking isang matandang babae. Kilala ko siya. Si Aling Sima. Dati namin siyang kapitbahay bago pa ako nilayasan ni Lina. Andoy! Oh, Aling Sima, kumusta po kayo? Matagal-tagal na rin kayong hindi nakapasyal dito sa atin ah. Oh, eto, buhay pa naman kahit papaano. Ngumiti siya Mama Mia pero nakita kong may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Andoy, sinadya talaga kita dito. Alam ko kasing dito ka pa rin nakatira eh. May sasabihin sana ako sa'yo anak. Pagkasabi niya ng salitang anak ay biglang parang tumigil ang paligid sa akin. May kutob na agad ako na hindi maganda ang sasabihin niya. Hindi ko alam pero ramdam kong may masama siyang balita. Tungkol naman po yan saan Aling Sima? Tungkol kay Lina at sa anak ninyo. Ano? Bakit po? Anong nangyari kay Laika? Alam mo, nakita ko sa Facebook kagabi. Nandito na raw sila ulit sa bayan. Yung asawa niya, yung bagong mister niya, ang sabi-sabi parang hindi raw maganda yung balita. May mga kapitbahay na nagsasabi na sinasaktan daw niya yung bata. Para akong tinusok ng 10 karayom ng sabay-sabay. Hindi ako agad nakasagot. Sinubukan kong ngumiti pero nanginginig na yung labi ko. Sigurado po ba kayo dyan? Ay ewan ko Andoy. Pero yung pinsan ko kasi katabi lang pala ng inauupahan nilang bahay. Lagi raw nitong naririnig na umiiyak yung bata tuwing gabi. Pero wala namang kumikilos. Tumango ako. Pero sa loob ko ay parang may sumabog. Pag-uwi ko ng gabing yon ay hindi ako nakatulog. Ilang taon kong pinilit tanggapin na iniwanan nila ako para sa mas magandang buhay. Pero ang hindi ko kayang tanggapin ay may nananakit sa anak ko. Habang nakahiga ako sa banig, naaalala ko yung mga panahon na ako mismo ang nagbabantay kay Laika dahil nag-aaral ang nanay niya. Tuwing may sakit siya, ako ang nag-aalaga. Ako ang naglalaga ng salabat. Tuwing gabi ako ang nagkukwento bago siya matulog kasi busy nga sa pag-aaral si Lina. Papa, kapag big na ako, gusto ko maging nurse para maalagaan rin kita. Ay naku, wag ka nang mag-abala anak. Basta mag-aral ka ng mabuti, ayos na yun kay Papa. Ganon siya noon, mabait, masayahin, at hindi maramot sa yakap. Kaya nung naisip kong sinasaktan siya ngayon ng lalaking hindi ko man lang kilala, ay parang gusto kong durugin lahat ng nasa paligid ko. Kinabukasan, pumunta ako sa bahay ng kumpare kong si Totoy. Dati kong kasamahan sa pamamasada na ngayon ay may sarili ng talyer na ninong din ni Laika. Pare, may balita ka ba raw na bumalik na dito sa bayan natin si Lina? Yung asawa mong naglayas dati? Oo, nakita ko nga minsan sa palengke. Kasama mo yung anak mo, dalaging ding na. Pero parang malungkot yung bata. Parang nag-iba na. Tahimik at tila takot sa tao. At yung lalaki niya, nakita mo? Ah, si Kaloy. Yun daw yung pangalan ng bago niyang asawa. May trabaho yun. Parang manager ata sa isang malaking hardware sa bayan. Pero balita ko, lasenggo daw yun eh. Minsan nga narinig kong sinigawan niya yung bata sa labas ng bahay nila nung dumaan ako sa pamamasada. Sabi ko nga, loko tong lalaking to ah. Hindi mo nga pinadadapuan ng lamok yung inaanak ko eh. Yun ang unang pagkakataon na narinig ko ang pangalan niya. Kaloy. At simula noon, yun na rin ang pangalan na hindi ko makalimutan hanggang ngayon.
Isang gabi pumunta ako sa lugar na sinabi ni Totoy kung saan sila nakatira. Hindi ko alam kung tama ba ang gagawin ko pero gusto ko lang masigurong ayos ang kalagayan ng anak ko. Nakaupo ako sa jeep, medyo malayo sa bahay nila. Maliit lang ang bahay na yon. Gawa sa kahoy, may ilaw sa loob, at sa bintana nakita ko si Lina. Parang hindi na siya yung babaeng nakilala ko noon. Payat na siya, mukhang laging pagod at sa tabi niya ay isang lalaking medyo nakakalbo na. May tattoo sa mga braso. Malamang yun yung Kaloy. Pero hindi ko nakita ang anak kong si Laika. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto. Lumabas yung Kaloy na may dalang bote ng gin. Sabay sigaw. Laika! Halika rito! Po? Mahinang boses ng isang dalaginding mula sa loob. Po, sabi kong lumabas ka! Tumigil ako sa paghinga, Mama Mia. Lumabas ang isang dalagita. At sa unang beses sa loob ng halos 5 taon, nakita kong muli si Laika. Malaki na siya. Dalagita na. Pero nakita kong totoo ang sinasabi ng kumpare ko na malungkot ang anak ko. Parang hindi na siya yung dating batang masigla. Ano po yan? Ano ba to? Hindi mo ba nilabhan yung damit ko? Pasensya na po kayo, Tito Kaloy. Hindi po natutuyo. Plak! Sinampal niya yung bata sa harap mismo ng kalsada. Nanigas ako, Mama Mia. Hindi ko alam kung tatakbo ako o sisigaw. Pero pinili kong manatili. Kasi alam kong kung lalapit ako ngayon, baka lalo lang silang magtago. Pero ang puso ko ay sumisigaw na sa galit. Tarantado tong lalaking to. Papatayin ko siya kapag sinaktan pa niya ang anak ko. Umalis ako ng gabing yun, nanginginig. Umiiyak at punong-puno ng galit. Hindi ako makatulog buong linggo, Mama Mia. Lahat ng biyahe ko ay wala ako sa sarili. Lumipas ang 2 buwan. Bali-balita na palagi pa ring lasing yung Kaloy. Madalas daw sinasaktan niya si Lina. Minsan pati raw ang anak naming si Laika. Hanggang isang gabi habang nagpapahinga ako sa terminal ay may tumawag sa akin na matandang lalaki. Andoy! Andoy, si Laika daw, nasa barangay hall umiiyak. Duguan ang labi. Pumunta ka doon. Hindi na ako nagtanong pa. Tumakbo ako, hindi ko naramdaman ang pagod. Pagdating ko sa barangay hall, Mama Mia, nakita ko si Laika. Nakalimutan ko na ngang paandarin noon ng jeep dahil kumaripas na ako ng takbo papuntang barangay hall. Nakita kong nakaupo, nanginginig at may pasa sa braso ang anak ko. May luha din sa kaniyang mga mata. Nung nakita niya ako ay agad niya akong nakilala. Papa? Laika anak, anong nangyari sa'yo? Papa, si Tito Kaloy po. Nilasing niya si Mama tapos hinawakan niya po ako. Anong ginawa niya sa'yo? Hindi ko na narinig yung mga sumunod. Parang nagdilim ang lahat sa akin. Tanging narinig ko lang ay ang sigaw ni Laika at yung paulit-ulit na pag-iyak niya habang yakap ko siya. Kinabukasan, dinala namin siya sa ospital para masuri. Tinulungan ako ng mga pulis pero mabagal ang proseso. Si Lina hindi maayos ang isip, lasing, umiiyak, humihingi ng tawad. Hindi ko siya magawang saktan pero galit ako sa kanya. Galit ako sa kanya at galit ako sa kinakasama niya. Galit ako sa mundong pinagdalhan niya sa anak naming 2. Pag-uwi ko ng gabing yun, hindi ako makatulog. Nakaupo lang ako sa jeep. Hawak ko yung maliit na laruan ni Laika nung bata pa siya.
Isang lumang manika na ako mismo ang bumili mula sa ukay na siyang naiwan nila nung nilayasan nila ako. Naalala ko pa noon na paboritong-paborito ito ng anak ko. Pinangalanan pa niya itong Nene. Umiyak ako habang hawak ko yung laruan. Hanggang sa isang bagay ang pumasok sa isip ko. Hindi ako papayag na hindi managot yung kaloy na yon. Hindi habang ako'y buhay pa. Kumuha ako ng lumang wrench na ginagamit ko sa jeep. Nilagay ko sa maliit kong bag. Umupo ako sa likod ng terminal at hinintay na sumapit ang gabi. Sabi ng isang kasama ko, "Oh, pare Andoy, bakit nandito ka pa?" "Hindi, may pupuntahan ako." "Saan yung punta mo?" "Wala, may aayusin lang ako." "Sa jeep? Ano aayusin mo?" Isang pagkakamali. At yun ang gabing nagdala sa akin dito, Mama Mia. Ang gabing binura ko ang lahat ng kinabukasan ko, pati na rin ang huling pagkakataon kong maging isang malayang tao. Hindi ko alam kung anong klaseng gabing yun. Tahimik pero mabigat yung hangin. Parang lahat ng tunog, kahit huni ng kuliglig ay pinapatahimik ng mga sigaw na nasa loob ng dibdib ko. Galing ako sa terminal ay dumaan muna ako sa bahay. Pagdating ko doon ay kumain pa muna ako. Pagkatapos ay naghilamos ako. Humarap muna ako sa salamin. Yung itsura ko ay para ng multo. Halos 1 linggo na akong walang tulog. Namumugto ang mga mata ko. Nangingitim yung ilalim. Nanginginig ang labi ko. Hinawakan ko ng mahigpit yung bag ko na naglalaman ng wrench. Matagal kong tinitigan yon. Gamit ko to sa jeep tuwing nasisiraan ako ng gulong. Pero ngayong gabi, iba ang magiging gamit niya. "Para sa'yo to, anak." Bulong ko habang nilalagay ko sa likod ng pantalon ko yung wrench. Dala ko rin yung lumang manika ni Laika. Ewan ko kung bakit ko pa dinala yun. Siguro para may kasama ako sa gabing yun. Nilakad ko lang yung daan papunta sa bahay nila. Hindi ko na ginamit yung jeep na pinapasada ko. Madilim. Halos walang ilaw sa kalsada. Tanging ilaw lang ng poste na nasa dulo ang gumagabay sa akin. Bawat hakbang ko parang may bumubulong sa akin. Minsan parang boses ni Laika. Minsan parang boses ni Lina at minsan parang boses ko mismo yung naririnig ko. Tama ba to? Wala nang tama sa mundong to, Andoy. Pero paano kung may iba pang paraan? Nasaan yung hustisya sa mahirap? Hindi naman tayo pinakikinggan . Tapos, pinapabagal pa yung proseso hanggang sa makatakas at makalayo na yung akusado. Tuloy ako sa paglalakad. Paglapit ko sa bahay nila ay tahimik. Sarado ang pinto pero bukas ang bintana. Dahil wala namang gate ay nakasilip ako. Si Lina, nakahiga sa papag. Lasing na naman. Hindi ko alam kung paano natutong maglasing ang babaeng to. Si Laika wala. Si Kaloy naroon, nakatapis lang ng tuwalya. Nag-aabot ng bote ng alak sa mesa. May narinig akong mahinang iyak mula sa kwarto sa loob. At doon ko naramdaman na wala na akong kontrol sa sarili ko. Binuksan ko ang pinto, dahan-dahan. Kahit kalawangin na ito, sinikap kong huwag gumawa ng ingay. Pumasok ako at tila ba mainit ang paligid. Amoy alak, amoy pawis, amoy kasalanan. Mula sa pinto ng kwarto narinig kong muli ang pag-iyak ng isang dalagita. "Tito, ayoko po." "Tahimik ka lang dyan." "Wag po, Tito." At yun, Mama Mia. Yun na lang talaga ang huling linya na kailangan kong marinig. Hindi na ako nag-isip. Binuksan ko na ang pinto at tumigil lang lahat. Si Kaloy, nakapatong sa anak kong si Laika.
Nang makita niya ako ay nanlaki ang mga mata niya. Puta! Anong ginagawa mo dito? Sigaw niya. Hinampas ko siya gamit ang wrench. Isang hampas sa ulo. Tunog ng bakal sa laman. Sumigaw siya. Pero bago pa siya makalapit ay hinampas ko siya ulit. At ulit. At ulit pa. Hanggang sa wala na akong naririnig kundi yung tunog ng wrench sa sahig at yung sigaw ni Laika sa likod ko. Papa, tama na, Papa! Pero hindi ko siya halos marinig. O baka ayaw ko lang siyang pakinggan. Lahat ng galit, lahat ng sakit, lahat ng taon ng pagdurusa, lahat yun inilabas ko sa bawat hampas ko sa lalaking yon. Hanggang sa tuluyan nang tumigil sa paggalaw si Kaloy. Huminto ako. Nahulog sa sahig yung wrench. Tumigil ako. Basang-basa ng dugo ang kamay ko. Ang damit ko at pati si Laika ay nanginginig sa takot. Nakayakap sa kanyang sarili sa dingding. Anak, Papa, bakit mo siya pinatay? Dahil sinaktan ka niya. Pero Papa, shh, tapos na anak. Wala na siyang magawa na masama sa'yo. Hindi ko alam kung umiiyak ba ako dahil sa galit o sa awa ko sa anak ko. Lumingon ako kay Lina. Nakahiga pa rin at natutulog pa rin na parang walang kamalay-malay sa nangyari. Sa loob ko ay gusto ko siyang gisingin. Gusto ko siyang sigawan at sabihin, tingnan mo, anong pinili mong buhay? Pero wala nang silbi. Kinuha ko si Laika, binuhat ko siya palabas ng bahay, dala ko pa rin yung manika niya. Pagdating sa kalsada, huminto ako sa ilalim ng poste. Tumingin ako sa kanya, sa mga mata niya na punong-puno ng takot at kalituhan sa mga nangyari. Anak, patawad. Papa, saan tayo pupunta? Hindi ko alam, pero malaya ka na anak. May narinig kaming mga sigaw mula sa bahay na iniwanan namin. Nagising pa lang mga kapitbahay. Alam kong ilang minuto na lang darating na ang mga pulis. Tiningnan ko ulit si Laika. Anak, pakinggan mo ko. Ano man ang mangyari, huwag mong kakalimutan na mahal ka ni Papa. Hindi ako perpektong ama, pero ginawa ko to para sa'yo. Papa, huwag mo naman akong iiwanan. Hindi kita iiwan. Nasa puso kita palagi. Matuto kang lumaban ha, anak. Yumuko ako at hinalikan ko ang noon niya. Pagkatapos ay tumakbo ako pabalik ng bahay. Pagpasok ko, hinanap ko yung wrench. Nilagay ko sa mesa. Umupo ako sa tabi ng katawan ni Kaloy. Tahimik. Wala nang sigaw, wala nang galit, kundi pagod na lang. Para po akong natanggalan ng kaluluwa noon, Mama Mia. Ilang minuto lang dumating na ang mga tanod, kasunod ang mga pulis. Sumigaw sila. Huwag kang gagalaw! Pero hindi na nila kailangang sabihin dahil ako na mismo ang lumuhod at itinaas ko ang mga kamay ko. Ako yung may kasalanan. Ako yung pumatay. At doon natapos ang gabing iyon. Dinala nila ako sa presinto. Nilagyan ng posas ang mga kamay ko. Tinanong at sinigawan ako ni Lina. Pero wala na akong pakialam. Ang gusto ko lang noon ay masiguradong ligtas ang anak kong si Laika. Habang iniimbestigahan ako, narinig ko yung pulis na nagsabi, yung bata dinala sa ospital. May trauma yata pero ligtas siya. Doon ako napangiti. Kahit saglit, kasi kahit lahat ng nawala, kahit lahat ng kasalanan ko, alam kong may isang bagay at isang buhay akong naligtas. At yun ay ang buhay ng pinakamamahal kong anak. Kinabukasan, nakulong ako. At doon na nagsimula yung bagong buhay ko. Buhay na walang araw kundi puro gabi. Sa unang linggo, bawat tunog ng bakal na pinto ay parang martilyo sa tenga ko. Ang amoy ng kulungan,
Magkahalong pawis, amoy ng ulam at pagsisisi. Lahat ng preso may sariling kasalanan. Pero ako lang yata yung nakatingin sa pader at paulit-ulit na sinasabing, ginawa ko lang yun para sa anak ko. May mga gabi na ginigising ako ng panaginip ni Kaloy. Nakatingin siya, duguan at nakangisi. Minsan naman si Laika ang napapanaginipan ko. Iyak ng iyak at tinatawag ako. Hindi ko alam kung anong mas mabigat, yung krimeng ginawa ko o yung imahe ng anak kong si Laika na natakot sa mismong taong dapat na nagpuprotekta sa kanya. Makalipas ang ilang buwan, Mama Mia, ay dumalaw si Laika. May suot siyang uniforme ng high school. Tahimik siyang pumasok sa visiting area. Nakangiti ako pero wala siyang ekspresyon. Kumusta ka na, anak? Ayos lang po, Papa. Nag-aaral ka pa? Opo. Kinuha po ako ni Lola. Na ang ibig niyang sabihin ay mama ng nanay niya. Mabuti naman. Anak, patawad sa nagawa ko, ha. Hindi ko gustong makita mo yun, pero kung hindi ko ginawa yun. Alam ko, Papa. Alam kong ginawa mo yun dahil mahal mo ko. Pero minsan naiisip ko, sana iba na lang ang ginawa ninyo. Sana kahit sinaktan nyo na lang siya at pinakulong. Wala akong nasagot, Mama Mia. Tama naman kasi siya eh. Sana iba na lang ang ginawa ko pero huli na ang lahat. At siguro sa mga amang nakikinig ngayon, siguro maiintindihan nila kung bakit ko nagawa yun. Pagalis ng anak ko ay naiwan akong nakatulala. Tumingin ako sa mga kamay kong magaspang, sugatan at mabigat. Dati ang mga kamay na to bumubuhay sa pamilya ko. Ngayon, ang kamay na to ay nakapatay para sa anak ko. Mahirap ilarawan kung ano ang pakiramdam ng unang umaga mo sa loob ng kulungan. Hindi siya parang simpleng gising sa ibang kama. Hindi siya parang tumigil lang ang mundo mo sandali. Dito para kang muling ipinanganak pero sa lugar na walang liwanag, walang hangin at walang pangalan. Pagmulat ko, yung unang naaamoy ko ay halong pawis, suka at kinupas na sabong panlaba. Yung higaan ko semento lang, may karton sa ibabaw. Sa tabi ko may mga lalaking naghihilik, nakapikit pero mahigpit na hawak ang rosaryo. May isa namang preso sa sulok, nagbibilang ng oras gamit yung mga gasgas sa dingding. Bawat araw daw isang linya. Pagkatapos ng taon ay may mga daan-daang linya na parang bakas ng pagkakasala. Hindi ako agad nakapagsalita. Tahimik lang ako, pinagmamasdan ng paligid ko. May mga lalaking mukhang sanay na sa loob. Naglilinis, nagluluto at may mga nag-aalok ng kape. May ilan namang kagaya ko. Tahimik lamang, tulala at parang bitbit pa rin yung mundo mula sa labas. Baguan ka, no? Anong pangalan mo? Tanong sa akin ng isang matangkad at maitim na kalbong lalaki. Andoy. Anong kaso mo, Andoy? Homicide. Sinong pinatay mo? Yung asawa ng dati kong asawa. Lahat naman tayo dito may dahilan. Pero dito pare-pareho lang tayo. Mga kriminal sa mata ng mundo. Pinakilala niya sa akin ang sarili niya, si Carding. 12 taon na siya sa loob. Sabi niya dati rin daw siyang jeepney driver tulad ko. Nakapatay din ng magnanakaw sa loob ng jeep niya. Hindi ko alam kung matatawa ako o maiiyak. Sabay kaming nagkape sa lumang lata ng gatas. Mainit, mapait pero sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan ay may nakausap akong nakakaintindi sa akin. Mama Mia, madalas akong gising tuwing 3:00 ng umaga. Yung oras na tahimik sa loob pero ang isip ko ay gising na gising. Doon ko naririnig yung mga bulong. Hindi ng mga preso kundi ng mga konsensya.
May umiiyak sa kabilang dulo, may nagdarasal, may nagsusulat ng sulat na hindi naman masusulat kailanman sa labas. Hindi ako makatingin sa kisame. Naisip ko kung buhay pa si Kaloy, gagawin niya kaya ulit yung ginawa niya sa anak ko. Sa totoo lang, hindi ko alam kung sino ang tunay na masama. Siya ba na yung sumira sa buhay ng anak ko o ako bang pumatay para sa anak ko? Mama Mia, sa paglipas ng panahon ay unti-unti ko ring natutunan at natanggap yung sistema sa loob. May schedule ang lahat. Pagising, paglilinis, pagkain, pagtatrabaho, at pagtulog. Para bang buhay din sa labas, pero walang direksyon. Ang pagkakaiba lang dito, bawat segundo ramdam mong nagbabayad ka. May mga preso na nagkukwento ng mga buhay nila. May mga asawa ring tumalikod. May mga anak na lumaki ng walang ama. Mga pangarap na tinapon ng kasalanan. At sa bawat kwento nila, parang naririnig ko rin yung sarili kong boses. Isang araw, Mama Mia, may pumasok na pare. Matanda na siya, nakasalamin at mabagal ng magsalita. Pumasok siya sa selda namin at tinanong, "Sino dito ang gustong mangumpisal?" Tahimik ang lahat, hanggang sa tinaas ko ang kamay ko. Magharap ko sa kanya ay hindi ko alam kung saan at kung papaano magsisimula. Hindi ko pa kasi naranasang mangumpisal eh. Mali. Naranasan ko pala nung grade 3 ako pero hindi ko na matandaan kung papaano. "Padre, pumatay po ako." Agad kong sabi sa kanya. "Bakit mo nagawa yun, anak?" "Kasi minolest siya ng bagong asawa ng dati kong asawa yung anak ko." "At pinili mong ikaw ang humusga sa kanya?" "Wala po akong nagawa noon, Padre." Galit na galit ako. Alam ko, mali yun, pero nadala ako ng galit ko. Nadala ako nung makita kong hinahalay niya ang anak ko. Tahimik lang ang pare. Pagkatapos nagtanong siya, "Mahal mo pa ba ang Diyos?" "Ewan ko." "Bakit ewan mo?" "Ewan ko kung mamahalin ko pa siya. Alam ko namang hindi niya ako mahal." "Bakit mo naman nasabing hindi ka mahal ng Diyos?" "Kasi kung mahal niya ako, bakit kailangan niya pa akong wasakin para lang mapatunayan yung kabutihan niya?" Tumango lang siya. Hindi nagalit yung pare sa mga pinagsasabi ko, Mama Mia. "Alam mo anak, minsan hindi niya tayo pinaparusahan para sa ating kasalanan. Minsan, pinaparanas niya lang sa atin yung bigat para maintindihan natin ang halaga ng bawat ginawa natin." Mama Mia, hindi ko talaga maintindihan yung sinabi ng pari noon. Pero sa unang pagkakataon, umiyak ako. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa awa. Awa ako sa sarili ko, sa anak ko. Sa buhay kong ginugol ko sa paghihintay ng hustisya pero nauwi sa kasalanan. Ilang buwan pa ang lumipas ay may dumating na sulat sa akin. Mula raw kay Laika at pinabibigay daw ng social worker na umi-interview sa kanya. Nanginginig ang kamay ko nang buksan ko yung sobre. "Papa, salamat kasi niligtas mo ko. Pero naiisip ko sana hindi mo na lang siya pinatay. Sana inayaan mo na lang na ang batas at ang Diyos ang humusga sa kanya. Papa, natatakot pa rin ako pero pinipilit kong maging matatag. Nag-aaral ako ngayon. Gusto kong maging katulad ni Ate Mila, yung social worker na bumibisita sa akin lagi. Gusto kong makatulong para sa mga batang kagaya ko. Papa, hindi ako galit sa'yo. Pero gusto kong maintindihan mo na hindi mo naman kailangang pumatay para maging bayani ko. Mahal kita, Papa. Aantayin ko ang paglabas mo." Simula noon, Mama Mia, ay araw-araw na po akong nagdarasal.
Hindi dahil gusto kong makalaya, kundi dahil gusto kong patawarin ko na rin ang sarili ko. Minsan habang nagwawalis sa loob ng selda ay binubulong ko na sana makita ng anak ko ang tuluyan kong pagbabago. Minsan naisip ko, siguro kung may nakakakita lang sa akin ngayon, hindi nila iisiping isa akong kriminal. Araw-araw akong gumigising ng alas 5, nagwawalis ng sahig, nagluluto ng lugaw para sa mga kasamahan ko at pagkatapos nag-iigib ng tubig ng para sa banyo. 12 taon na ako dito sa loob ng kulungang ito, Mama Mia. Hindi ko man naramdaman pero parang lahat ng araw nagsama-sama na lang sa isang mahabang gabi. Bumabangon ako bago pa man sumigaw yung bantay. Sanay na ako sa tunog ng kalabog ng bakal sa pinto, yung unang amoy ng sabaw ng tinapa, yung sabay-sabay na yabag ng mga paa sa semento. Para na siyang musika sa mga taong nasanay na sa paulit-ulit na buhay dito sa loob. Pagkatapos kong maglinis, lagi akong nauupo sa tabi ng rehas. May maliit na siwang lang doon. Sapat para pumasok ang maliit na sinag ng araw. Doon ako nagdarasal. Hindi para makalaya kundi para makamit ang kapayapaan na hindi ko nahanap kahit noong nasa labas pa ako. Madalas habang nagdarasal ako, naiisip ko ang anak ko. Kung ano na kayang itsura niya ngayon. Siguro may trabaho na siya. May sarili ng buhay. Minsan iniisip ko kung kilala pa ba niya yung ama niya na nakulong dahil sa kanya. O baka tinuring na lang niya akong isang bangungot ng kabataan niya. Ang balita ko kasi, Mama Mia, ay may umampun sa kanya. Tapos pinag-aral raw siya sa Maynila. Isang araw, tinawag kami ng warden. May bagong programa raw sa loob ng kulungan. Alternative learning system. Pwedeng mag-aral ulit kahit nasa preso ka. Magtuturo raw sila ng basic education. At yung papalarin ay baka makakuha ng sertifikasyon. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong nagtaas ng kamay. Siguro kasi yun ang una kong pagkakataon na makabawi kahit papaano. Hindi man sa mundo kundi para sa sarili ko. Nagsimula akong magbasa. Mahina ako sa pagbabasa noon kasi maaga akong nagtrabaho eh. Pero tinulungan ako ni Carding, yung naging kaibigan kong matagal na rin sa loob ng kulungan. Bawat gabing tahimik ay nauupo kami sa tabi ng ilaw, sabay na nagbabasa ng mga lumang librong donasyon sa kulungan. Alam mo, Carding, kung sana marunong lang akong magbasa noon, baka iba ang naging buhay ko ngayon. Sabi ko sa kanya, hindi yung pagbabasa ang magbabago sa iyo, Andoy, kundi yung pag-uunawa. At doon ko napagtanto na tama siya. Hindi lang pala kaalaman ang kailangan ng tao. Kailangan niya ring maintindihan kung bakit siya nabubuhay. Isang hapon, tinawag ako ng warden. O Andoy, may bisita ka. Kinabahan ako dahil matagal na akong walang bisita. Baka si Laika? O baka si Lina? Hindi ko alam kung handa ba akong harapin kahit sino sa kanila. Paglabas ko sa receiving area ay may isang babae. Mga nasa late 20s o nasa early 30s na siguro. Nakasuot ng simpleng polo at may hawak na folder na nakangiti. Magandang hapon po. Batiin niya sa akin. Sino po kayo? Tanong ko, Mama Mia, kahit pamilyar siya sa akin. Ako po si Laika. Parang tumigil ang oras, Mama Mia. Hindi ko agad siya nakilala. At nga akong dating maliit na dalagita, payat at takot. Ngayon ay nakatayo sa harap ko. Maayos, matatag at may ngiti na para bang sinag ng araw na matagal ko nang hindi nakikita. Para bang hindi niya alam.
at hindi niya naranasan noon ng madilim na nakaraan. Anak, ikaw ba yan? Opo, Papa, ako to. Grabe ang laki mo na. Ang tagal na rin kasi, Papa. Tahimik kami sandali. Pareho kaming parang hindi alam kung saan magsisimula hanggang siya ang unang nagsalita. Papa, matagal ko nang iniisip na bisitahin ka noon. Pero naisip ko na siguro dapat mag-focus muna ako sa sarili ko. Ngayon habang tumatanda ako, na-realize kong hindi mo yun ginawa. Kung hindi mo yun ginawa ay baka wala na rin ako ngayon. Anak, kaya nandito ako, Papa. Nandito ako para pasalamatan ka. Kasi kahit mali yung paraan mo, alam kong galing pa rin yun sa pagmamahal na nararamdaman mo para sa akin. Napaiyak ako, Mama Mia. Doon ay nagkwento siya na natupad pala niya ang pangarap niyang maging isang social worker ngayon. Tinupad pala niya yun dahil ang gusto niya ay tulungan ng mga batang biktima rin na kagaya niya. Umiti ako. Ang galing-galing ng anak ko. Binalita rin niya sa akin, Mama Mia, na wala na raw ang nanay niya. 5 taon na raw ang nakakaraan. Ang sabi nila ay na-overdose daw ito sa kung ano man ang iniinom nito. Kaya raw sobrang lungkot ng naging buhay ng anak ko. Kung kailan unti-unti na siyang nakakabawi mula sa madilim niyang pinagdaanan sa asawa ng nanay niya, ay nawala din naman ang nanay niya, kaya panibagong dagok na naman daw sa kanya. Pero ngayon, mas maayos na raw siya. Mas maayos na raw ang buhay niya. Kaya naman, Mama Mia, isang araw ay binigyan niya ako ng parang tape recorder. Meron siyang mga nilagay doon, mga dinownloads. At binigyan din niya ako ng isang earphones. Doon ko napagtanto na ito palang programa mo ang dinownload niya, Mama Mia. Sabi niya, pumili raw siya ng mga kwento na nakakapagbigay ng pag-asa at inspirasyon. At habang paulit-ulit ko pong pinapakinggan yung ilang mga kwentong dinownload niya, ay dito ko po naisip, Mama Mia, na ibahagi rin itong naging kwento ko. Naisip kong isulat. Naisip kong ito siguro ang dahilan kung bakit ako nagpursiging mag-aral sa ALS sa loob ng kulungan. Para maisulat ko itong aking kwento. Para maibahagi ko sa inyo. Kaya naman sinulat ko ang kwento ko, Mama Mia. At nung natapos na, ibinigay ko ito sa anak ko. Sana po nakarating ito sa inyo. Sa ngayon, nasa loob pa rin ako ng kulungan. Hindi ko alam kung kailan ako lalaya. Ang tanging natatandaan ko, Mama Mia, ay 16 na taon. Yun ang sentensya sa akin. Lagi ngang nagtatanong sa akin ng mga kasamahan ko kung bakit hindi raw ako nabibigyan ng parol. Hindi ko na alam eh. Ngayon, sabi nila, mahigit 1 taon na lang ang gugugulin ko dito sa loob ng kulungan at makakalaya na ako. Sabi naman ng anak ko, Mama Mia, hindi niya ako pababayaan kapag lumaya na ako. Sabi niya, susunduin niya ako. Sabi niya, magsasama ulit kaming 2. Oo naman, Mama Mia. Tatanggapin pa ako ng anak ko at ng apo ko. May apo na ako sa anak ko pero hindi niya raw pinakasalan yung lalaki. Dahil nakita niya raw na parang may pagkakahalintulad ito sa dating asawa ng mama niya. Kaya iniwanan niya raw yung lalaki hanggat maaga pa. Sabi pa niya sa akin, makikilala ko raw ang apo ko paglabas ko. Ngayon ay excited na po ako. Excited na akong makita ang labas ng mundo. Wala na akong balita kung anong itsura
ng mundo. Sabi ni Laika, marami na raw ang mga gusali. Sabi niya, magulo na raw ang mundo. Pero, maganda pa rin daw tirhan, lalo na't may nagmamahal sa'yo. Mama Mia, hindi ko po isinulat ang kwentong ito para ako ay kaawaan ninyo. Isinulat ko po ito para po sa inyong mga tagapakinig. Sana po makahanap kayo ng inspirasyon, ng lakas ng loob para patuloy na lumaban dahil dito sa naging kwento ng buhay ko. Maraming salamat po, Mama Mia, at naway magpatuloy po kayo sa maganda ninyong programa. Hanggang dito na lamang, naghihintay ng kaniyang kalayaan, Andoy. Grabe. Ang ganda ng kwento ni Kuya Andoy, Ang ganda ng kwento ng buhay niya. Hindi man dahil masarap ang naging kwento ng buhay niya, maginhawa, kundi dahil isa itong napakagandang inspirasyon sa atin at isang napakagandang paalala sa atin ng pagmamahal, dakilang pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak. Grabe, hindi ko lubos maisip na may mga taong ganyan tulad ni Kaloy, 'di ba? May mga tao ding tulad ni Lina. Alam nyo, sa mga babaeng nakikinig ngayon or sa mga lalaki, kapag may mga anak na kayo, dapat bago nyo isipin yung mga kaginhawaan na gamit ang mga material na bagay, gamit ang mga pera na meron kayo, na maibibigay nyo sa anak ninyo, dapat isipin nyo rin yung kaligtasan, yung pagmamahal, yung safe place na maiaalay ninyo sa inyong mga anak at sa inyong pamilya. Alam ko, lagi kong sinasabi dito, huwag kayong mag-anak kung hindi kayo financially stable. Huwag kayong mag-anak kung hindi kayo emotionally, physically, and financially handa. 'Di ba? Pero naiisip ko rin, kapag nandyan na, wala na tayong magagawa, andyan na yan. Pero sana lagi nating isipin, hindi sapat ang pera, hindi sapat ang masasarap na pagkain, hindi sapat ang magagarang gamit, o kung anumang mga material na bagay na naibibigay natin sa ating anak para masabing tayo ay magaling at mabuti ng magulang. Ang pinaka-importante sa lahat, mabigyan natin sila ng ligtas na tahanan. Ng isang tahanan na alam nating walang aabuso sa kanila, ng isang tahanang alam nating lagi nilang uuwian ng masaya. Kaya sa mga single mother dyan o sa mga single father dyan, bago kayo mag-asawa ulit, bago kayo maghanap ng mamahalin ulit, sana isipin nyo na muna yung anak ninyo. Sana kilalanin at kilatisin nyo muna yung bagong taong papapasukin ninyo sa buhay ninyo. Kasi yung mga masasamang tao na yan, hindi naman yan nakapackage na may sungay at may buntot. Hindi naman ganun eh. Kadalasan nga, yung mga masasamang tao, yung mga taong merong mga masasamang intensyon at masasamang budhi, sila pa yung mga taong akala mo hindi makabasag pinggan. Sila pa yung mga taong ang linis-linis ng, ang linis-linis ng reputasyon nila sa labas. Yung mababait, yung magagaling, magsalita, yung mga mabubuti. Ganun ganun kasi mag-disguise ang mga masasama, ang mga demonyo. Alangan namang makapackage sila ng nakasungay, maniniwala ka pa ba sa kanila kapag ganon? Diba hindi na? Kaya ang packaging nila, maganda talaga, may ribbon pa, mabango pa. Kaya sana sa mga single mothers and single fathers dyan, sana bago nyo isipin yung mga kilig, yung mga nararamdaman ninyong pagnanasa, sana bago yan, isipin nyo na muna yung kalagayan ng inyong anak. Kilalanin nyo munang mabuti kung ang taong papapasukin ninyo sa inyong buhay, maganda bang impluwensya o may maganda bang hangarin hindi lang para sa inyo, kundi para din sa anak ninyo. Kasi wala nang ibang magpoprotekta sa mga anak ninyo kundi kayo lang.
at binigayan ng Diyos sa inyo para inyong alagaan, protektahan, at para inyong gabayan para magiging mabuting mamamayan dito sa mundo at makatulong at magawa ang kanilang mga misyong iniatas sa kanila ng Diyos. Maraming salamat ulit, Andoy, at kay Laika na siyang nag-send dito sa ating programa. Alam nyo bang matagal-tagal na itong na-send? Parang 3 buwan na ata mahigit. Pero hindi ko alam kung paano ko siya ibabahagi ng hindi masyadong brutal. Kasi sa totoo lang, may mga brutal na bahagi o na part, bahagi nga, na part ng kwento, pero inumit ko na lang para naman di masyadong baka magalit tayong lahat, baka magising si anger ng mga emosyon nating lahat, 'di ba? Anyways, thank you so much sa inyong lahat na nakinig ngayon. I know na napakaganda ng kwentong ito. Ako mismo ay talagang fan ng kwentong ito. So please like and share this video. At huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel. Mag-click ng notification bell para lagi po kayong naa-update sa tuwing meron tayong bagong upload o kwentong inilalabas. At paki-subscribe na rin ng isa pa nating channel na hindi pa natin napupuntahan sa ngayon. Ayan, Encounters with Mama Mia. Paki-click na rin ng notification bell. At baka may upload na tayo sa susunod. Ma-notify naman kayo, 'di ba? At syempre sa mga nanonood at nakikinig ngayon na meron ding mga nakaka-inspire na kwentong tinatago dyan, all you have to do is to send that to us. Mag-email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com. Ayan po ang email address sa baba kung hindi nyo po nakuha agad. At syempre, kung meron kayong mga inquiries about sa mga kung ano-ano pa dyan, meron kasi nag-inquire sa akin paano daw magpa-endorse or anything. Dyan po kayo mag-email and make sure po na legit yung email address nyo at legit yung email nyo kasi hindi po ako nag-entertain ng mga scam. Ayun, ang dami-daming nag-email na scam. Anyways, hello muna ako sa ating mga asuki na mga members dito sa ating programa. Naku, maraming salamat po sa pagpapamember ninyong lahat. Nasaan na yun? Sandali Hi ako kay Colleen Bueno, kay Dayan Martinez, Evelyn Kawit, Janice Linyan, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gimaras Girl, Easy Gale, Mila Raduban at Freaky. Maraming salamat sa pagpapamember. Kung ikaw na nakikinig ngayon, kung you are wondering kung paano magpa-member, ay ayan na sa baba. Be a member. Ayun. Kung hindi nyo makita, click nyo yung mukha ko para ma-direct kayo sa mismong channel ko at nandun yung Be a Member na button. Hi ako kay Leoneda Ramirez. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Hi ako kay El Marie. Hi El Marie. Maraming salamat. Hello din ako kay Lovely No Feel. Thank you very much, Marlene Vargas, Liza Chen, LV Lapot, Abigail Tenorio, Julieta Estralobio. Maraming salamat. Hi din ako kay Mary Garbo. Maraming thank you sa iyo, Mary. Ayon. Kay Tess Reyes, kay Sir Reynaldo de Vera, Avea Magdamit Monhardin. Maraming salamat from Dunsol, Sorsogon. Evelyn Gausin, User Rose, thank you very much sa panonood. Sa mga hindi po natin nabati ay baka sa susunod nating kwento, pangalan nyo na ang masa-shoutout natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. And I love you all. Mwah! Bye-bye! Mag-ingat po kayo palagi!